Sa panahon kung saan mas kilala natin ang Hangul ng Korea o Hiragana ng Japan, tila nakakalimutan natin mayroon din tayong sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin. Ano nga ba ang baybayin? Ang baybayin ay isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Mula ito sa salitang baybay na nangangahulugang to spell, at bawat simbolo ay kumakatawan sa pantig, hindi sa tunog ng isang letra. Pinaniniwala ang hango ang baybayin sa mga sinaunang sistema ng pagsulat sa India, partikular sa mga Brahmic scripts. Ayon kay Paul Morrow, noong 2014, nagmula ito sa Kawi script ng Indonesia na anak ng Palyaba script ng Timog India. Dagdag pa ng NCCA at ng Komisyon sa Wikang Filipino, inangkop ng mga Pilipino ang mga titik ayon sa tunog ng wikang katutubo. Dahil sinusulat ito noon sa kawayan, kaya naman naging bilugan at kurbado ang mga anyo ng baybayin. May tatlong pangunahing patinig sa baybayin. Ito ang A, E o I, at O o U. Iisang simbolo lamang ang ginagamit para sa magkahawig na tunog. Ang bawat katinig sa baybayin ay likas na may tunog na A. Kudlip sa itaas para sa E o I. Kudlip sa ibaba para sa O o U. Kung nais natin tanggalin ang patinig, maaari tayong gumamit ng pamudpod o krus sa ibaba. Alam mo ba, sa baybayin, hindi tuldok ang ginagamit na bantas? Sa halip, gumagamit ng slash o pahilis na guhit. Isang slash bilang kuwit at dalawang slash bilang tuldok. Noong ika-16 na siglo, iniulat ni Pedro Chirino, isang pare at historiador, na halos lahat ng Tagalog ay marunong magsulat ng baybayin. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, ipinakilala ang alpabetong Latin, kaya naman unti-unting naisantabi ang ating katutubong sulat. Sa kabilang banda, muling binubuhay ang baybayin sa makabagong panahon. Makikita ito sa sablay ng UP, sa logo ng National Museum, sa mga pampublikong estruktura, sa ating bagong peso bills, passport, mga mural, kapehan, at iba-iba pang establishmento. Katunayan, noong taong 2017, nagsagawa ang National Commission for Culture and the Arts or NCCA ng unang baybayin conference upang itaguyod ang tamang paggamit ng baybayin. Sa sining at pop culture, muling lumalakas ang presensya ng baybayin. Makikita ito sa tattoo art, album covers, visual design, at street murals. Patunay na buhay pa rin ang ating katutubong identidad sa makabagong panahon. Subalit, marami pa ring maling paggamit ng baybayin, gaya ng mga maling street signages sa ilang pampublikong espasyo. Kaya naman mahalagang gamitin ang tamang transliteration. Maaari niyong gamitin ang baybayintranslator.net o mga mapagkakatiwalaang akda ni Paul Morrow at ng Komisyon ng Wikang Filipino. Ang baybayin ay higit pa sa lumang sistema ng pagsulat. Isa itong simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na't baybayin natin ang baybayin. Isulat, ipagmalaki,
at tangkilikin ang sariling atin.